So sa video ito, pag-usapan natin kung paano baklasin ang rear fairings ng ating mga Honda Click 160. Kasama na dito ang battery cover, side fairings, grab bar, seat at compartment at ma-access natin yung iba't ibang parts ng ating mga motor. Umpisahan po natin dito sa battery cover. So meron po tayo ditong isa, dalawa, tatlo, apat na tornilyong tatanggalin at gagamit po tayo ng Phillips screwdriver. Pagkatanggal ng mga tornilyo ay sara lang po natin yung seat at hugutin lang po natin yung cover dito sa upper part sa ilalim ng upuan. Pagkahila po natin yan, ay matatanggal na rin po natin yung ilalim or yung battery cover. At magkakaroon na po tayo ng access sa baterya. Sunod naman po ay ang cover dito sa rear part or sa may part ng gas tank. So may dalawang push pin po dyan. Tusukin lang po natin yung gitna at pag bumaon na ay maiangat po or matatanggal na po natin yan. Pagkatapos ay hugutin lang natin yung magkabilang side at hilain natin paharap para mahugot natin ang buo itong gas tank cover natin. Sunod naman natin ma-access ay itong grab bar natin. So kung magpapalit kayo ng mga grab bar nyo or maglalagay kayo ng bracket, pwede nyo nang ma-access yan. So meron lang po siyang tatlong tornilyo, gagamit po tayo ng 12mm. At matatanggal na po natin itong grab bar natin. So sunod naman po natin itong taillight cover po natin. So may dalawang tornilyo lang siya sa ilalim. Gamit tayo ng maliit na Phillips screwdriver. Hugutin lang po natin siya sa magkabilang side at matatanggal na po natin yan. Tapos ay sa side fairings na po tayo. So dito muna po tayo sa mga tornilyo dito sa likod. Merong dalawa sa taas at dalawa sa ilalim. Gamit lang po tayo ng Phillips screwdriver. Tapos dito sa bandang baba may dalawang tornilyo po dyan at isang push pin sa ilalim. Then may push pin din dito sa bandang harap na nakatago, tanggalin din natin yan. Tapos ay hugutin lang po natin pababa itong underside cover fairings natin para mahugot at matanggal po natin itong side body cover po natin. So hugutin lang po natin yan para matanggal. Pagkatanggal ay may makikita po tayong isang push pin dito, so tanggalin din po natin yan at also dito sa loob ng U-box, kabilaan po yan. Then matatanggal na po natin itong pinaka side fairings po natin. Huwag lang din po natin kakalimutan tanggalin yung clip dito sa likod. So kapag natanggal na po natin yan, mahuhugot na po natin yung buong side fairings po natin. So unahin lang po natin dito sa harap, tapos itulak po natin paharap at matatanggal na po natin yan. So kung paano po natin natanggal yung fairings dito sa left side or sa kaliwang part, ay ganun din po natin matatanggal yung fairings dito sa right side. So parehas lang po sila ng set ng tornilyo. Huwag din po natin kalimutan yung clip dito sa ilalim ng side fairings po natin. Napakahalaga po niyan, lalo na yan po yung naglalak sa side cover po. At pagkatapos po niyan, gamit po tayo ng 10mm para naman po sa compartment or sa U-box po natin. So merong tatlong tornilyo po dyan. Also tatanggalin din natin yung mga clip at saka hose na nakaipit sa U-box po natin. Also, hawiin din po natin itong cable para po doon sa gas sensor po natin. At also, may isang clip pa po dito, tanggalin lang natin yan. Tapos, itong hose natin na to, dito sa may part ng ilalim, nakaipit pa po yan. So, hawiin lang po natin sa U-box. At matatanggal na po natin yung buong compartment at seat po natin. Katanggal ng seat at compartment ay bubungad na po sa atin itong part ng ating mga motor. So, na dito, pwede po nating i-maintain at linisan yung mga yan. Nandito yung baterya po natin, nandito yung fuel pump, at dito pwede po tayo magpalit ng fuel filter. Nandito rin po yung ating reservoir, yung ECU, yung throttle body, so pwede rin po nating linisan yan. Nandito rin po yung spark plug, also yung engine head at cover.
So sa case ko, kaya natin inopen yung rear fairings natin ay para mag-engine cleaning or engine wash dahil medyo marumi na yung part na yan ng ating mga motor. So i-upload ko na lang soon yung about doon. Tapos nag-throttle body cleaning din tayo, mag-upload din ako niyan soon. So pagkatapos po nating nagawa yung mga dapat nating gawin, pagkatapos nating natanggal yung ating mga fairings or yung rear fairings kagaya ng pag-maintain, paglilinis, pag-engine wash or kahit ano pa man yan, pwede na po natin siyang ibalik. So sa pagbabalik po niyan, kung ano po yung huli po nating tinanggal, yun naman po yung una po nating ibabalik. So parang i-reverse lang po natin yan. So dito inuna po natin yung compartment at upuan dahil yun po yung huli po nating tinanggal. Sa pagbabalik naman ng mga pushpin para maibalik po natin yan ng maayos, ay tulak naman po natin siya pataas bago po natin siya isuksok para magkasya po siya sa butas. At pagkapasok po natin sa pinakabutas ay pwede na po natin siyang itulak at mailalak po natin ulit yung ating mga pushpin at magagamit pa po sa mga susunod na pagtatanggal. So, ganun lang po kadali magtanggal ng rear fairings po natin. Basta alam lang po natin yung uunahin tanggaling tornilyo at mga body clip or pushpin. At may sasagawa po natin ito ng maayos. The more click, the more you know, usapang tanggal rear fairings ng Honda Click 160. Bye-bye!